May tanong na ako. Yung Mm. ko yung sinabi mo kanina na yung sinabi mo kanina na yung mga Duterte is hindi ganito sa kapangyarihan, 'di ba? Sinabi mo 'yon? Mm. Just like sa ngayon. Mm. Tapos ganito. What's your stand about this na bakit bakit palaging gano'n lang na parang galing ahos BBM. Why not wait na lang na matapos yung term niya? Kasi yung term naman ni Duterte dati tinatapos naman. Mm. What's your stand about that? Hindi naman sino sumisigaw ng Aus BBM? Yung mga DDS. Eh, tanungin mo sila. Ako pinag-resign ko si BBM. But I'm also ready for a 6-year presidency. Di tanungin mo yung sumisigaw ng Aus. Kaya nga, kahit parang nagulo, maganda lang, maghintayin lang sila sa term ni Sara, di ba? You know, it's their right to say that. Yun yung problem dyan. If they wanted to say that, they can say that. Okay, as long as they're not going to engage in any violent activity or whatnot. Ang problema, bakit ang intolerant mo? Di ba? I'm not being intolerant. Sabi mo matapos ka na nagaganon sila. Why don't you ask them, why do you want to oust BBM? Hello, good evening. You're bringing that question here, hindi naman ako yung nagsasabi nun. John Boy, ako sasagot sa'yo. I don't need to ask them Wait lang, Tanggol. I don't need to ask You want to talk about it, but you don't want to ask them. How idiotic is that? Ano ba naman yan? No, what I meant, Do you really want a conversation or not? Can you let me talk, Joey? Wait lang, Tanggol. Bibigyan kita ng moment, Tanggol. Do you want a conversation or not? Gusto ko ng conversation, kaya nga. Ano yung nagsasabi? Kalma ka lang. Sabihin mo, hindi mo sila kailangan tanungin. Just relax. Relax ako dyan, oy. Wag ka na magdrama. Ganito talaga ako makipag-usap. Do not put too much meaning on it. Okay, anyway, Tanggol, go. Sasagutin ko yung gustong malaman ni John Oy bakit pinagre-resign ng mga DDS si Si Marcos. Oust. Yung oust. Outs. Sige, outs na. Alam mo, John Oy, kaya gusto namin matanggal si BBM dahil wala naman siyang ginawa eh. May ginawa ba siya? Really? Wala siyang ginawa? Wala naman talaga eh. Sige, John, anong ginawa ni BBM? Sige nga, latagan mo nga kami kung anong ginawa ni BBM. Sige. Ano yung mga pamibigay niya ng mga lang title? Batangas, Batangas, Chuchuba, Esnes niya. Let me Wait lang. Pagmamalik mo? Wait, Tanggol. John, wait lang. Order. Okay, so nagtatanong si Tanggol, John, ano ang mga ginawa ni BBM? Okay nga, I'm ready to answer. Ano yung pamimigay niya ng mga lantay? Huwag mo na akong i-interrupt ha. Let me finish my statement first. Huwag mo na akong interrupt. Sige. Go. Ano yung pamimigay niya ng mga lantay, tol? Ano yung pamimigay ng mga tractor sa mga magsasaka? Ano yung pabahay na diyan na binigay niya? Problema sa inyo. Okay, so you think those are the things that... Wait lang, Tanggol. Natatawa lang ako sa sinasabi niya eh. Wait lang, Tanggol. Natawa ka dahil hindi mo matanggap. Wait lang, John, wait lang. Okay, can we put some order here? If I give you the floor, that's your time to speak. Tapos kapag hindi mo time to speak, huwag mo nang mag-interject. Okay lang ba yun? Oh, yes, please. Para civil. Okay. Game, Tanggol. So, anong reaction mo doon sa sinasabi niya? Reaction ko? Ganito lang yan, attorney, no? Ganito lang yung reaction ko. Natural. Ipamimigay niya yun dahil siya ang presidente. Trabaho niya yun, tanga. Pero at least ginawa niya tanga. At least ginawa niya tanga. Wait lang, Tanggol. Bibigay niya yun. Bibigay ko naman yun eh. Wait, Tanggol. Wait! Ano ba? Bababa ko kayong parehas. Ano ba yan? Okay. Ang tawag dito, so John Oy, ang sinasabi mo, yung pamimigay na ni BBM ng mga land title, mga ganon, yun ay mga nagawa niya. Okay. But are you aware that there is a CARP law, which is the Comprehensive Agrarian Reform Act? Okay. So, it means, etong batas na to, titakori pa yan, ha? Yes, that's the point. So ngayon, ibig sabihin, kahit sinong maging presidente, you have to follow that. Kasi di ba ang presidente is implemented. Exactly. That's what I mean. So ngayon, since ini-implement ng mga batas, it is not something to them. It is something that Tanggol, background noise mo, kukurutin kita sa pinyo. Tinanggal ko na po, Sorry. Ako na. So, ibig sabihin, kumbaga, parang, hindi, yun, kumbaga, if they're going to do it, if the president is going to do it, he has to do it kasi talaga yun yung part ng niya. Yes, trabaho yun. So, it is not something that is earth-shaking.
it is not policy setting because it is an existing policy. Kahit kung Yes. Okay, sige, tanong. Oh. So, That's what I mean. tanong, galing from you sa inyo mismo mga DDS. So, anong gusto nyong gawin ni BBM? Ha? Gusto Good namin question. gawin. Good question, Oh, John good Boy. question. Tanggol, I'm not Okay, asking tanggol, you. tanggol, tanggol. Ano gusto namin gawin? Wait lang ha. Ako na Tanggol. sasagot kay John Uy. Ako na sasagot Okay, kay okay. Mute ka, tanggol. Mute ka. Nag-i-internet Mute mo na. kasi Sige, sige, kasi sige. yung background mo eh. Oo. Okay, pamute mo na, tanggol. Okay. Okay. Ngayon, maganda yung tanong ni John. Uy, ano daw ba ang gusto natin gawin ni BBM? Gawin Yes, na. exactly. Gawin We na. want to hear. We want to hear from you. Ito na, John. Uy, di ba sinabi ko, pagka bibigay ko sa yung floor, pagka tayo mo magsalita, sinasagot na kita. Ito ang gusto kong gawin ni BBM. This is my answer, no? And I think a lot of people who are also getting frustrated with the government shares the same sentiment. Ang gusto namin gawin ni BBM is basically yung mga pinangako niya. Yung mga So, what are those na niya. pinangako niya, ma'am? Ano yung mga pinangako niya? Isa-isahin natin. When it comes to Sige, foreign Gopi. policy, okay, sinabi niya, friends to all, enemy to none. He said that he's going to keep the peace and deal with the problems sa South China Sea by talking to the country that is involved in the dispute. Hindi niya yun ginagawa ngayon at hindi yun ang direksyon ni BBM. Miss Okay? Joey, That's ano number yung one. hindi Number ginawa, two, Miss Joey? you have to listen. Okay, okay. Okay. Number two, nangako siya ng continuity. Nangako siya ng continuity, but his policy is actually taking a very, very different direction. Okay. So sinabi niya, pagdating dun sa war on drugs, magsaset siya ng bagong war on drugs na walang patayan. And totoo lang dyan, okay lang sa akin yun if it is successful. But it is not successful. And there are so many badges of drug recoveries are very, very questionable. Kagaya ng nangyari sa Alitagtag, kagaya ng ginawa nila sa Davao, at kagaya ng mga iba't iba pang mga insidente sa kung saan nagkakaroon ng problema sa accounting ng mga drugs na nahuhuli at doon sa mga presentation ng mga suspect. Okay? So it means na meron talagang problema dito sa ano natin. No? Ngayon, now, a lot of reports pagdating sa sa police, sa law and order. John, can you please mute yourself? Sige. Makinig ka na lang muna. Yan, thank you. Sino pa yung merong background noise? Pasensya na, pep feed ko yan eh. Ayan. Okay. Ngayon, isa pa, John, kasi the way this government is handling its affairs is really distrustful. For example, ang mga pinapresent at binabalita ng Presidential Communications Office, kagaya ng, nag-improve ang, bumaba ang krimen, tumaas ang clearance rate ng law enforcement natin, ineme, ganyan. We already fact-checked this. And we caught this administration lying to its teeth several times. Nagsinungaling siya nagsinungaling ang BBM administration nung sinabi niya na 51% ng farm to market road was completed under the BBM administration. Outright lie. Okay? 78 kilometer roads lang ang nagawa ng farm to market road under BBM administration as of December 31, 2020. Ito yung road projects, Miss Joey, no? Mga farm to market roads, yes, road projects. Okay. And it also lied when it says na tumaas ang clearance rate ng kanyang administration. We actually checked, there is no change. In fact, there is I think it was 0.02 decline sa clearance rate ng 2022 versus 2023. So many instances that this government is actually lying to us. Okay? Number two, a lot of progress that he promised is not bearing fruits. Okay? Sinasabi niya, kaya siya nagta-travel ay dahil para mag-invite ng mga investors, ang dami niyang mga pledges na nakuha. And what happened to that? If you are going to look at the foreign direct investment that came in, okay, and it amount to 1.2 billion. Yung ni-report siya ng Board of Investment na 1.something billion yung I actually made a content about it. 1.something billion daw yung pumasok na foreign investment na na-rake ng presidente by traveling. Okay? And you know how much is the travel cost of this administration in 2023? 2.4 billion pesos. So, ibig sabihin, yung travel expenses ng Pangulo, mas malaki pa kaysa sa mga nakuha niyang investment during nung time na nagta-travel siya. And that is only for 2023. Okay? That is only for 2023. Ano pa? Marami to, sobrang Miss Joey. Okay, wait lang, Chibi. Wait lang, Bibi. Ngayon, punta tayo sa agriculture. Pagdating sa agriculture, ang sinasabi ng presidente, meron tayong 6 na areas when it comes to improving the supply chain
sa agriculture para mapalakas at mapabuti ang ating ang ating food security. What has been done for research and development to improve the yields of the crop, taking into consideration the different natural phenomenon that's going on like La Nina and El Nino? Nothing. Anong ginawa? Okay? Meron na bang ginawa para sa mga marketing and distribution ng mga ani ng mga magsasaka? So para hindi na itinatapon ang mga ani ng mga magsasaka at nalulugi sila every time na mag-harvest. Wala. Anong ginagawa? Okay? Number 3, tutulungan ng magsasaka, papatasin ang ating food security. Anong nangyari sa ating bigas? Importation from Vietnam secured until 2028. Tumaas ba ang ani ng magsasaka? Ano binibigay? Ito? So ngayon, ang tawag dito, take note of all the things that I am saying. Yes, I'm taking down your points. Of course, taking down your points. So, pagkatapos, madami pa siya mga pinangako na hindi niya nagagawa. Maharlika Investment Fund, nagmamadali siyang ma-approve yan. What has it achieved up until now? 2022, sabi niya, kailangan tumakbo na yan by October 2023. Pagkatapos, November, wala pa rin siyang implementing rules. They have already, opposite statement between Jokno, which eventually, tinanggal rin si Jokno. At ayan, tinuloy nilang Maharlika Investment Fund. Hanggang ngayon, nagbubuo pa rin sila ng board ng Maharlika Investment Corporation. What is going on? Okay, ngayon John Uy, sige, yun na lang muna. Pero mahaba. Miss Joey, Yan lang yung points mo, John. Joey. Teka. Sorry, John Uy. Si Chibi meron muna sasabihin. May dagdag lang ako in response to doon sa question mo, John, at saka doon sa mga sinabi ni Miss Joey. And then, feel free to rebut. Sure. So, I'm trying to have a rational conversations dun nga sa mga loyalists. And, I think that's the way to go, right? Yung tanong mo kanina kung anong gusto namin mangyari, bakit namin gusto matanggal si BBM, or gusto namin siyang tawag dito, mag-resign, precisely doon sa sinabi ni Ms. Joey. Kasi yung pangako niya nung election is continuity. Now, correct. Now, primarily, ako, as a normal citizen, ang gusto ko is yung mga kababayan kong mga Pilipino, gumanhawa yung buhay nila. So, ang tinitingnan ko is yung ekonomiya. Kinompare ko yung data noong 2024 versus nung time na bumaba si PRRD, 2022, tsaka yung time na bumaba si Noynoy. So, doon sa data, lumalabas na it actually looks like 4.5 million are poorer dito sa administration ni Marcos compared dun sa data ni Duterte when he came down. So, ibig sabihin, if we're looking at continuity, why is it that people are actually more hungry ngayong panahon ni BBM na wala namang pandemya? Alright, can I answer your question now? Sige. Go. First, gusto ko i-highlight yung sinabi ni Joey. First, sinabi ni Joey, one point na highlight niya, sinabi daw ni BBM na she will make yung peace talk about yung sa West Philippine Sea. Yes, he wants to do the peace talk. Ang problema lang kasi... Wala akong peace talk sa sinabi niya. Foreign policy yung sinabi ni Joey. Wala akong peace talk. Very aggressive. Wait, John. Okay. Kala ko ba nagtitake note? Ang sinabi ni BBM, Bobo talaga. going to talk with... Let me read myself. Marami kayo. Hindi ka naman pinagtulungan. Sabi mo na take note. Wait lang. Let me read myself. Julia, wait. PH, Sorry. wait. Okay, John. Walang sinasabing peace talks. Ang sinabi ni BBM noon, he has to talk to the countries that are involved. And would Yun not nga, yung involve sinabi you. mo na gusto mo na parang ma-maintain ni BBM yung peace like between like unity team, something about Hindi that. yung peace talks first. Sige, okay na. Oo. Peace talks, What sige, I- negotiation. what I mean is- ganyan. But the proper term for that, baka hindi mo kasi akala mo pagka ganun peace talks na. Kasi pagka peace talks, hindi sabihin magkaaway tayo. Hindi naman natin kaaway tayo. May mga dispute na sorry. kanila. It's Sorry just for the negotiation. But please, instead of using peace talks, say negotiation na lang para hindi tayo Okay, mag-away. sige. Sorry for Okay, go. terminology. Ituloy ko lang. Kasi yung ano lang ni Joey, din naman, kasi aggressive lang yung China, Joey. Tingnan mo yung mga Chinese pinapaalis na yung mga Filipino natin ng mga farmer, ng mga fishermen, hinahabol nila, hinaharas nila. Hindi ba kayo nasasaktan John, sa... do you know the Hindi cause of ako aggression? nasasaktan dyan. Ang sinisisi ko dyan si BBM because it's a failure of diplomacy. You know why? Because that same incident, actually mas matindi pa ang danas ng Vietnam against China. When Oh, it let me comes finish, to Joey. please listen to me. Okay? Because I am not going to take this appeal to PT argument ever. Okay? No. Because you failed
to see, you are just telling a story, cherry pick it, and make a pity out of it para lahat ng mga tao susuportahan yung drama ninyo. I am not going to accept that because you are lying to your teeth. No, hindi, Joey. Listen to me. Mas matindi pa ang away ng China at ng Vietnam. Mas marami pa silang water cannoning incident. Mas marami pa silang girian. Mas marami pa. You know what? Pag nag-stand up ang Vietnam at China, months ang tinatagal. You look at the video of the dispute of Vietnam and China in 2014 to 2015. Joey, the bottom Mas line is, matindi yun. No, the Joey- bottom line here is, you do not understand what is going on. No, You Dito. want to interpret one thing and make it as if kailangan natin gumawa ng policy kasi wow, ano man yun? No, hindi, Joey. It's not Hindi about ganon that. ang It's foreign not like policy. that. No, John, wait. That is not how you make policies. If we are not being allowed by the Chinese here, it is the job of the president to talk to China and to set things straight para makapangisda ang mga mangingisda natin. Bakit Kaya nga- hindi yung nagagawa ng presidente? Ang presidente, sa presidente kayo magalit. No, Joey, pinaglaban niyang Pilipinas. Pinaglaban niyang West Philippine Sea, which is dapat atin ang West Philippine Sea. Okay, asan ang West Philippine Sea? Asan exactly ang West Philippine Sea? Atin, Joey, dapat Ano na natin ang West Philippine Sea? Hindi yan South China Sea. Oh, hindi yan West China Sea. Sorry, hindi West China Sea. Can I remark? Wait lang, PH. John, I think you really have to inform yourself. Okay? West Philippine Sea is the word that we coined in 2012 by virtue of Administrative Order 29. Atin pa rin yan, Joey. Atin pa rin yan. You can't deny it. Pointless na lang makipag, Wait sarado yung utak niya. No interjection, please muna. Okay. When you say atin ang West Philippine Sea, what do you mean? Atin yan. Part yan ng territory natin. Hindi yan basta-basta na pagkagawin ng China. teritoryo. Okay. John Uy, do you know the baseline law? Well, hindi kasi di ako abogado. Hindi mo alam. Yun, tanga-tanga ka pala eh. Okay, can I That's it, John Uy. That's it. I do not want to embarrass you even further, okay? Okay na po. I do not want to Ayaw ko embarrass na you po. further, okay? But I am going, listen lang, John Uy. Kuda ka na ko daw, wala ka naman palang alam eh. Listen muna. Hindi mo alam ang teritoryo ng Pilipinas. Meron tayong baseline law. Okay? Ang baseline law ang nagdodraw ng teritoryo ng Pilipinas. Okay? Hindi kinaya. At doon sa baseline law, walang nakalagay doon na West Philippine Sea. Yakin talaga yung mga yan. Okay? Ito yung problema, no? Yan, Uy! Kawawa mga manginis mo. Ganyan-ganyan na away China at gusto niyo awayin ng China. Ayun. Kasi akala niyo pala teritoryo yung West Philippine Sea, mga nyo. At Janoy, even international law, hindi pa considered as West Philippine Sea. South China Sea pa rin tinatawag yan. Ano ba, Janoy? Settle this. Wala pa. Okay, just for a while, ano lang to, mabilis na to. Janoy, kanina pa tayo sa... Wait lang, everyone. Let me finish first. In order to Sige, can you please mute Joey. yourselves? Ang iingay ng background na iirita ako sa... Iirita ako dun sa background noise. Sige. Pagtanggal background noise mo, maingay. Okay. Si John, wala naman siyang background noise. Ito yung problema. You do not know what Philippine territory is. You look at baseline law. Hindi po pwede yung rason na hindi ko alam kasi naman ako pol-sci graduate. No! Naninindigan ka sa politika. This is not about you. No, hindi ako nandigan sa politika. Nanindigan ako sa atin ang Philippine That's Sea. your time. Okay, you listen lang. Wala ka namang alam eh. Wag ka, ano ba? Makikinig ka o hindi? Kasi kung hindi ka makikinig, bababa na lang Oh, kita. maraming meron. Puta na mo, Joey. Mo rin, baba na. Ayan, at least nagkusa na siyang bumaba. Okay, thank you, John Uy. Napakatanga mo. Okay. Binigyan lang kita ng pagkakataon para murahin mo para hindi ka takihin sa puso. Okay? Ngayon, tayo. Iiyak na si John Uy sa akin. Iiyak na. Buti nga sa'yo. Okay. Kasi Anyway, yung bobo yan eh. okay. Anyway, do not be John Uy. Do not be John Uy. Natatanga-tanga. Diba? Laban na laban ka sa West Philippine Sea, akala mo part ng teritoryo natin yon. Okay? You do not have to be a political science graduate to know the Philippine territory. Okay? The Philippine territory is actually demarcated by the baseline law. Okay? Everything that is within that baseline is our territory. Doon sa baseline law na yon, wala doon ang West Philippine Sea. Diyan, uy, kang saksakan ka ng boba. Inuulit ko. Pagkatapos, iiyak-iyak ka na yung mga mangingisda natin hindi makapangisda sa West Philippine Sea na tinatawag mo. At kaya ka pala iiyak kasi akala mo teritoryo natin ng tatanga-tanga ka.
Joey, I told you he's not worthy to, It's makipag-debates. totally worthy to be, to be put into shame in this life. O kaya nga yun na nga yung sinasabi ko, di Actually, ba? Ma'am Joey, meron pa akong hanging question sa kanya na hindi pa niya nasasagot until now. Teka lang, tatapusin ko lang itong na to para dire-diretso tayo. Sige, Okay. sige. Now, you Go, have go, the go. baseline, no? That is your territory. The West Philippine Sea is actually a claim that the Philippines is trying to make. Okay? But what is our claim in there? To exercise the sovereign rights. Is the sovereign rights means na exclusive kang mag-exploit ng inyong exclusive economic zone? Alam mo ba, John Uy, kasi ikaw ay tatanga-tanga, alam mo ba na ang West Philippine Sea na sinasabi ni Pinoy at ng mga tatanga-tangang nagsasabi na atin ang West Philippine Sea is actually not the exclusive economic zone. It goes beyond the exclusive economic zone. Kung hindi mo alam ang konsepto ng exclusive economic zone, kung hindi mo alam ang konsepto ng territory, you have no right na magkukukuda at turuan kami kung paano magmahal sa bansa namin. Okay? Yeah, that's true. So, tatanga-tanga ka dyan, uy, ang tapang-tapang mo, wala ka naman palang alam. Papakamatay ka na sa West Philippine Sea, hindi naman pala natin teritoryo yun. Pero, Miss Diba? Joey, Okay, wait lang. Now, paano ang mga magsasaka na hindi kahit mga mangingisda na hindi makapangisda sa West Philippine Sea? Because they should be allowed to fish in West Philippine Sea. That is true. That is true. And that is why galit ako kay Bongbong Marcos. Because it is your job to deal with other countries who are also having similar claim doon sa West Philippine Sea. Ngayon ang kiniklaim natin West Philippine Sea, ang West Philippine Sea atin daw yan. Hindi po naaangkin ang dagat, okay? Hindi po naaangkin. Walang titulo ang dagat. Walang titulo ang dagat. Walang titulo ang dagat. pero Hindi Miss yan Joey, hindi yan, wait guys, please allow me, let me finish, okay? Hindi yan naaangkin, hindi yan natitituluhan. Ngayon, kiniklaim natin na atin yung West Philippine Sea. By what? By virtue of what? By virtue of what? Paano mo sasabi na iyo yan? Okay, when you say that an area is an exclusive economic zone and you have right to exercise your sovereign rights there, pag sinabi mo yung West Philippine Sea, atin lang yun, paano yun? Yung West Philippine Sea na kiniklaim natin, it goes beyond it goes beyond the exclusive economic zone. Lampas yun sa territorial, sa exclusive economic zone na gusto nating pag-exercise ng sovereign rights. Ngayon, John, alam ko hindi ka na makakaabot dito, hindi na to kaya ng utak mo, itong part na explanation ako, but it's okay. I'm still going to explain it. Exclusive economic zone doesn't mean na tayo lang ang pwede doon. Okay? Yes. Exclusive economic zone refers to an area where a country can exercise its sovereign rights. That sovereign rights doesn't mean to the exclusion of others. Because excluding another country in certain space at a certain time is an exercise of sovereignty. Magkaiba yun sa sovereign rights. Okay? I know hindi na kaya to ng utak mo, but I am going to still explain this to you. Okay, John? Sabi, hindi ka pa nakapasa ng bar, Joey. Tanga, pag nakapasa ako ng bar, di lalo ka naging kawawa dito. Hindi makakapasa ako ng bar, di mo na ako kaya eh. Paano makapasa ako ng bar? pero kasi, Miss Joey, ang gusto ko lang i-point out, sorry, very quickly. Si John Uy yung isa sa mga exhibit na mga na penetrate ng mainstream media. Like, halimbawa, 17 hours ago, nag-post yung Rappler, di ba? Parang, like 3 minutes summary ng 500 page. At makikita mo doon, Mali-mali yung ano nila. mali-mali kasi Relay. like tawag dito, doon pina-point out nila na yun nga, ang gusto nilang ipakalat talaga sa yung sa kaalaman, sa kamangmangan ng marami sa mga Pilipino is yung word na exclusive. Yung exclusive kasi akala nila exclusive to the exclusion of others. Sabi ni John, di ba feeling abogada, hindi naman pala nakapasa. Hindi mo naman nagpipiling abogada. Pwede makasabat, Ma'am Joey. Hindi mo naman nagpipiling abogada. Pwede makasabat din, Ma'am Kasi Joey. feeling sa akin, na nagsasalita lang ako, feeling ninyo nag-aabogado na ako. Ma'am Joey, pwede makasabat. Yung nabilag kayo sa akin, parang kayo yung regard sa akin ng abogada. Okay lang yun. Sabi kayo na sabi niyan, i-manifest ninyo, malay nyo, maging totoo. Diba? Correct. Correct. Yan. Anyway, teka lang, tapusin ko lang. Exclusive economic zone doesn't mean that you have an exclusive right to exploit and manage the exclusive economic area. It's not true. Yung exclusive economic zone, ang exclusive lang doon, supposedly, is yung pag-manage. Okay? But yung exploitation ng exclusive economic zone, hindi siya para lang doon sa bansa kung saan belong yung exclusive economic zone na yun. In fact, nasa UNCLOS yan. If you're going to look at Article 123 of the UNCLOS, it says there that for closed sea, kagaya ng South China Sea, okay?
ang mga bansa with overlapping exclusive economic zone must come together and cooperate with the research and development, management of the resources, utilization of the resources, ganyan-ganyan. What does a country with exclusive economic zone has? Ang meron siya is preference. So, kung ibig sabihin, preference kayo, ibig sabihin, kayo yung preferred na manghuli dyan ng mga isda. Ganon. But not exclusive. Yes, but it's not exclusive. You cannot stop other country from fishing doon sa exclusive economic zone. Like traditional fishing grounds. Ngayon, ito na nga yung mas malupit. Okay? Kasi, pagdating sa fishing, ang pinag-uugutan niyan is actually a private right. Ang ganda na explanation dito ni Sase. And so, dun nga sa 2016 ruling, 2016 award na pinagmamalaki ninyo, ni-regard nga yung, yung South China Sea as traditional fishing ground. So, ibig sabihin, Philippines can actually not stop other country from fishing there. In the same manner that other countries cannot stop us from fishing there. Okay? Now, Philippines was able to do that, enforce that traditional fishing ground to other countries na merong dispute sa South China Sea, kagaya ng China. Noong panahon ni PRRD was able to argue before the Chinese government that they should not stop Filipino fishermen from fishing doon sa area na conditionally pinag-fishan nila. And what happened? Isda sila. Nagsalita na yung mga fishermen at sagasambales sa mayroon ng Congress na nung panahon ni Duterte nakakapagsalita sila. Bakit? Kasi nakipag-usap ng mabuti si Duterte sa mga bansang involved sa ating dispute. Okay? Ngayon, bakit hindi makapangisda yung mga mangingisda natin? Kasi tama si BBM. Or hindi tanga, may agenda. It's the same. It's the same. Your agenda make you stupid. Or hawak siya sa nila. Hindi kasi pwedeng alam niya yung repercussion pero wala siyang pakialam. Ibig sabihin pwedeng demonyo. And for us Filipinos who's going to consume his policies, that's just plain stupidity. Diba? Pero isa lang ang sure dyan. Bobo talaga yan si BBM. I don't think bobo siya. I think he's Nagtatanga-tangahan lang yan. evil. Oh, iba yung evil dun sa tanga. Kasi pag tanga ka, pwedeng hindi mo alam yung repercussions ng actions mo eh. True. Sa bagay, Wala siyang pakialam. So, yun. Anyway, Red, PH Red, you wanted to say something a while ago. Kanina po yun, ma'am. Kanina yung si Kejan Uy kasi pumasok ako sa live nila. Hindi nila ako kinaya. Pinagtulungan nila ako sa live nila. Tapos di nila kaya, binlock ako. Kaya dito, gaganti sana ako dun, umiyak na eh. Hindi, wala na umiyak na si John Uy eh. Baka Umiyak na eh. Umiyak na si John Uy, bumaba na si John Uy. Nabigyan Pangit yung style nila, ma'am. Kasi pagpapasok ka dun, tapos bartagulan na. Tapos hindi nila kaya yung argument. Binablock ka nila, kaya hindi ka makakaribat. Pikon eh. Pikon, mga iyakin. Kaya nga hindi sila Sabi ka lang dun sa comment, di wow? Naiintindihan ko na mahirap talaga may pag-argue sa ano. Well, yun nga yung point, no? The reason why I pay attention to idiots like John Uy is because ganyan natin sila i-expose. Ganyan. Teritoryo natin yung West Philippines eh. Alam mo ba yung baseline? Hindi ko alam ang baseline. Hindi ko po sa graduate. Pagkatapos the nerve na questionin ang aking credentials. It's not about naman na napolsa. Anyway. Dito, he is exposed here. So anyway, wala mong problema doon. Na-expose na yung katangahan niya dito. So that's one. Julia, may gusto kang sabihin? Nawala na siya eh. Okay Sige, na. message mo kay John Uy. Hindi, pulutanin natin. Mali. Nasunog tuloy siya. Natulog kasi siya. Umiyak na eh. Hindi, okay na ako doon. Doon pa lang sa sagot niya sa akin eh, about doon sa tanong niya eh, sinagot ko naman siya na maayos. But ang ano niya kasi is pamimiloso po or ipipilit niya yung nalalaman niya based doon sa utak na naka-register sa utak niya. Eh, ang problema kasi ng mga yan, they are just only relying or yung chismis, nga, yun ang ibabato. Ito kasi yan kaya Tanggol, pag konti lang yung kaalaman, magbe-base ka lang talaga kung ano yung nasa utak mo. Hindi ka na pwedeng lalayo doon kasi patay ka. O tingnan mo ngayon, natanong siya sa baseline mo. Ano na, sunog tuloy siya. Sunog tuloy siya. Ganun lang yun. Anyway, ayan. Daddy Yo, you wanted to say something? Yun, wala na si Janoy. May hanging question pa ako sa kanya eh. Ano rin kuya dyan? Ganito kanina, nagkaroon kami ng isang debate sa kabilang live. Ang question niya is about doon sa pagque-question sa 20 million budget for the zona. Yeah. So, ang question nga doon, sa kanya okay lang. So, ang hanging question ko sa kanya, so okay lang pala in one day gumastos tayo ng 20 million for one event. Actually, hindi nga one day, it's just an hour lang yan eh. Okay lang, hindi natin kailangan questionin, tanungin. Sino ba raw tayo para questionin yan at bakit hindi natin dalhin sa korte? Sabi ko, okay, bigyan kita ng isang
halimbawa. So 20 million in one day, it's just an hour lang yan. Siguro 5 to 6 hours, 12 hours na natin. Okay lang yun. Pero yung 125 million na nagastos ng tama, kung gurgurin nyo, ganun-ganon na lang. For 11 days. Daddy Yo, ang problem kasi, there are actions that need to be questioned legally. But when you are talking about prudence, you don't bring that to court. You appeal to the morality of the leadership. 20 million na tanghalian is too much. Kahit sa tingnan yan, too much yan. Okay? At may rights tayo, Daddy O. Pero Daddy O, At may ito, rights tayo ang sabi ko sa kanya, ito nga yung hanging question ko. So, okay lang sa inyo, bilang BBM supporter, na gumastos ng ganong kalaki. Okay lang daw. Okay. So, ano ngayon, paano naman kaming mga nagtatanong na mamamayan? Nagbabayad ng tax. Kagaya natin, Paano nagbabayad kami? tayo ng tax. Paano tayo? Yun Ako, ang question dyan. Ako ang response ko dyan. Yung 20 million, I wouldn't question it. Kung halimbawa, yung poverty rate dito sa Pilipinas mababa, who would care kung 20 million yan, 150 million yan? Kung yung mga kababayan mo, hindi naghihirap maka-afford ng basic commodities like bigas. Hindi gutom. Ito guys, Hindi gutom. hindi na tayo magtataka niyan kasi sa Malacanang nga everyday buffet. Imagine. So magkano yun? Every Saturday party. Oo. Ang problem kasi dun sa ang problem kasi dun sa 20 million na launch nila sa Sona. Actually, na to well, ang nangyari kasi ngayon, na sila it has been their modus operandi. This is not the first time that they're going to do this excessive act. Remember the 3 million, tunggal wait lang. Remember the 3 million logo ng Pagcor. Isa doon sa mga early criticism ko sa BBM administration is a logo that is worth 3 million. Okay? And napaperplex talaga ako kasi parang ang pangit-pangit naman to pagkatapos binayaran pa ng 3 million. Ano ba naman to? Hindi ba sila nag-iisip ng parang ng measure in order to create a new logo in the most prudent way? I mean, obvious kasi na alam mo, ang daming talented na logo designer dito sa Pilipinas. Magpa-contest ka, 100,000 yung presyo, 200,000 yung presyo. Then you get a lot of logo entries ng Pagcor. You know, if they were able to demonstrate na talagang kailangan magbago ng logo ng Pagcor, then at kailangan tong gastusan, at least gastusan nyo in the most prudent way. I call that out. Noong, in fact, during that time, kahit ino-call out ko yung logo ng Pagcor, hopeful pa rin ako sa ibang aspect ng BBM administration. But I think that is something that is needed to be dealt with. Kasi nga, it is going to set a trend dito sa administration ng Marcos administration. And what is this trend that I'm talking about? That this government is going to engage in excessive activities. And I am right. Tama ako. Because of that logo na hindi sila kumurap, ngayon, hindi rin sila kumukurap sa 20 million kasi wala namang nangyari doon sa 3 million na logo ng Pagcor Bakit sila kukurap sa 20 million ngayon? See, that is the importance of speaking up. Na dapat, pag mayroong nagsasalita, hindi yun dapat, tumigil ka, hindi dapat ganun. You check the substance of the criticism. Tsaka si Kowa, anong ginagawa? Nagagalit sa akin. I mean, noong time na yun, supportive pa ako sa ibang aspect ng BBM administration. Supportive in a sense na hopeful pa ako sa pwedeng mangyari. But what did other people, what did they tell me during that time? Number one, Joey, sobrang naman bitter, ganyan, logo lang yan, ganyan, So what's happening now? Dahil hindi kayo sa 3 million, ayan, may 20 million sila ngayon na tanghalian. And so that's why it's very important that we become tolerant pagdating sa kritisismo. We actually, if the criticism would have sense, it is something that we need to amplify. Diba? And besides, walang sense siya. Saka natin, wala naman kasing sense yung pinaglalaban ninyo ganyan. I am also fine with that. But you have to break down the argument. Anong nangyayari dito? Pagka kunwari meron akong point, lalo na dito sa TikTok, pagka meron akong point dito na pinaglalaban na nangyayari, nire-report ako. Diba? Binibring up yung bar exam ko. Diba? Ito, Ma'am Joey. Maligo ako. Diba? Ma'am Joey, ito lang Ano naman pakialam noon, kabubuhan naman yun. Ano naman Ma'am Joey. pakialam ng Yes, Yes, kanina, di ba, na-interview na naman uli si Sec Jen. Nagpaliwanag siya kung para saan yung 20 million. Pagkain, sa pag-aayos daw sa loob ng Congress, ibenda. Na ang medyo questionable, bakit pati yung mga uniform? Nasama na para rin daw sa uniform ng mga... Teka lang, sabi ko, kasi ang allowance for the uniform ng mga empleyado or ano masino man dyan, may separate allowance yung mga yan.
for their uniform. Di ba? Bakit kailangan mo isama sa 20 million yung uniform? Para hindi halata. Di ba? So ngayon, makikitang-kita na natin na gumagawa sila ng lusot sa kanilang gusot. That's why COA needs to, kailangan gumalaw ni COA, no? Di ba si COA, isa sa mga pinakamahigpit yan pagdating sa mga budget. Nagbabantayan about sa budget natin, sa kaban ng bayan. Pero nowadays si COA parang hindi na yata naririnig eh. Papasan naman Meron sa audit. goal, meron naman kasing period ang COA. Hindi naman yan yung pagka meron silang nakitang mali, a-action sila. They are just there to audit and they are doing it in an annual basis. So, kailangan maintindihan mo rin kung paano nag-ooperate si COA. So, ngayon, ang interesting dito, with all the expenses that is being done right now, especially from 2024 budget, these are going to be reckoned in 2025 release of report for 2024 At expenses. di ba Joey, if you kasi ako nagtrabaho din ako sa government before. Pag kami sa local government, parehas niya naglabas ng budget o pondo sa munisipyo, ang alam ko, pag lumagpas ka sa 100,000, nagkakaroon ng bidding yan, di ba? So, bakit hindi lumabas yung bidding nila tungkol din sa 20 million budget? Hindi talaga, kumbaga, hindi nila inilatag sa taong bayan ng maigi. So ngayon, nakikriticize sila, hindi nagagalit sila kung magtatanong ang taong bayan. Let us process that tanggol and make the criticism more more substantial. First, we have to be sure na walang bidding na nangyari. We have to be sure na walang bidding na nangyari. Kasi, hindi naman, Publicize lahat ng bidding. diba? Sigurado ka bang walang bidding? Kasi baka merong bidding, diba? Ay, Hindi I'm lang sure natin merong bidding alam. niya kasi paano sila magre-release ng pera ko? Hindi ano yung Yes, yun nga yung But punto it is ko. something that is planned for quite some time. So, hindi naman yan yung parang hindi na sila nag-decision ng 20 million yan. So, ang kinagusto talaga natin dito is yung prudence. So, Ma'am Joey, ako ang ano ko dyan, baka naman galing yan doon sa extraordinary fund. The ibang line item. Iba Under yun. Hindi pwedeng bawasan yun. House of Representatives. Kasi hindi naman kailangan ng liquidation yon. hindi, depende. I don't think, kanino bang budget yan? Budget ba ng Congress. Or Kasi- budget ng Congress? Congress. Kung Congress, may Pwede kung Congress, liquidation walang yan. resibo. Oh, yes. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Congress budget yan. Oo. Mhm. So yun, so wala Ito pa yung- COA. Yung problema, wala COA. Wala, So, wala, hindi wala. ko like the conversation pagka ganun. Alam na natin yan, pag bahay ni Tamba ang gagastos. Ayun. Anyway, Pero ito yung Chinkay, nakakatakot dyan. gusto mo bang umakyat, Chinkay? Ang nakakatakot dyan is kasi maugong ngayon yung balita about sa fund ng PhilHealth, no? Ngayon, nagpaplano sila na kunin nila yung fund na nakapondo ngayon sa PhilHealth. Yun ang nakakatakot dyan. Well, actually, pagdating dyan, I am going to support Attorney Harry Roque dun sa kanyang krusada para bantayan yung pera na yan. So I think all of you, if you want that to be if you want that fund to be protected, you have to support Attorney Harry Roque. Kasi si Harry Roque, Yes, yes. ginawa niya yan life mission yan eh. Oo. 'Di ba na talagang ayaw niya na mapunta sa kung anong proyekto. Kawawa po yung mga members ng PhilHealth talaga pag nangyari yan. Sila ang unang-una talagang maapektuhan, lalo na yung may mga sakit, no? Yung mga wala talagang inaasahan na pera sa bulsa. Kaya nga sila nag-PhilHealth because they want to kahit pa paano mabawasan. Wait lang. Yung 90 billion na budget is an excess of collection. Nagtaas kasi ng premium ang PhilHealth. And nagkaroon sila ng 90 billion na excess na fund above and beyond dun sa normal nila na kailangan to. Now, the 90 billion excess collection, according dun sa batas, it must be infused back in order to provide more benefits dun sa mga PhilHealth members. It cannot be diverted in any purpose. Okay? So, ang doon, hindi yung sa hindi sila mabibigyan ng serbisyo. Kasi nga, satisfied na yung amount na kailangan mo para mabigyan sila ng basic na serbisyo. Okay. So, ang reklamo doon is yung 90 billion dapat i-improve ng I-utilize mo yung ito yung sinasabi ko, That's why in things like this, we really have to, when we voice out our concern, kaya kailangan talaga, naiintindihan natin yung sitwasyon. Kailangan maayos yung pagkalatag natin nung talagang nirereklamo natin dun sa sitwasyon na yun.
So doon sa 90 billion, ang reklamo doon is dahil pag hindi yun naibigay sa PhilHealth ay mawawalan na. Hindi nga, kasi nga above and beyond na yun doon sa normal operations ng PhilHealth. So ibig sabihin, yung PhilHealth, gagana na siya as it is. Yung basic service ng PhilHealth, gagana na siya kasi nasatisfy mo na yung pondo doon. Yung 90 billion is over-collection. So yung 90 billion na over-collection na yun, they want to use it for something else. At ang sinasabi dyan ni Harry Roque, yung 90 billion na yan, it should be used in order to give more benefits or to lower the premium or yung other things that will improve the health benefits of the PhilHealth members. Yun, ganun siya. Miss Joey. Mali yun na sabihin Thank you, na ano, Joey. no? Mali yun na sabihin Thank you, na, Joey, for the education. maling sabihin na ano, no, na hindi na sila kawawa naman nila sa mga katanggap, ganyan. Hindi, kasi nasabi na yun. Madami Kasi Joey, kasi ibig natin sabihin yung top yung member, yung, sorry, in essence, tama, kawawa din naman talaga yung member kasi imbis na naibalik sa kanya yung premium, yung value ng premium na na-deduct sa kanya, eh magagamit pa sa iba. Parang kung halimbawa 1,000 yung hospital expense mo at 350 lang yung kinaltas para hindi mabayaran dahil kinover ng PhilHealth. Mas maganda kung yung 90 billion na yun ma-utilize. At kung tama intindi ko, Mr. Olo, doon sa yung 90 billion na yun should be utilized para mas mapababa pa. Imbis na 350 lang, eh dapat sana makover yung buong 1,000 na binayaran naman sa hospital. Yeah, the 90 billion is must be used for the improvement of the services that PhilHealth can Ng PhilHealth. Ganon. Pero Joey, thank you for the salamat doon sa education. At least, syempre, nalaman natin kahit pa paano na ganun. Syempre, concerned din tayo sa mga kapwa Correct. Pilipino At totoong natin. tamang ano naman yan, issue talaga naman yan, tanggol. Talagang seryosong issue yan na dapat talagang busisiin. Talagang ano naman yan, dapat talaga yan pinag-uusapan. So, yun nga, no, yung 90 billion kasi na yan, dapat gamitin yan to improve the services that PhilHealth members are going to get. Diba yun nga, yung sinasabi ni Chibi, kung kunwari, ngayon, dahil dun sa original collection, let's say, ang benepisyo mo is 1,000 yung deduction sa hospital bills mo, kung yung 90 billion yan, i-infuse into more benefits sa mga PhilHealth members, iba maging 2 million yung deduction. You know, things like that. Ganun yung dapat ganun yung purpose niya. Ganun. Yeah. Pero ito joke lang Baka pinakinitan nila yung 90 billion, ang sarap i-cash out kasi baka sa susunod na SONA gagamitin. Actually, yun talaga yun. Yun talaga yun. Yun yung nakakatakot yun. Yun yung nakakatakot yun. Yari. They are really looking for other ways to cash out. And you know, to answer John Uy, no, yung kung bakit maraming taong frustrated and would prefer na mag-resign na lang sila. Akala, you want BBF to just resign. Diba? Gusto mong balis na lang siya. Wala siyang silbi. Ganon. Ngayon, yung ibang tao gusto nilang i-oust si BBM and I am not going to disagree with that. Diba? Gusto na lang rin, mapatalisik na rin siya if that's possible, diba? Madam Joey, may tanong ako. And the reason is because, dahil nga sa mga ganitong bagay, hindi siya prudent gumamit ng government resources. Yung seed money ng Maharlika Investment Fund na cash out na, o anong nangyayari naman sa Maharlika Investment Fund? Para matapos na talaga tong kahibangan na to, ano nangyayari sa bansa natin. Hindi na talaga maganda. Madam Joey, may tanong ako kung anong Go, comment Julia. mo. Regarding yung nangyari sa US na manifesting ako manalo si Trump since same sila ng palakad ni Duterte. Sa tingin mo ba papawin niya yung or tatanggalin niya yung mga bases ng US military dito or magsi-stay pa rin? Yun lang. Well, what Duterte has is the respect of Donald Trump. So, kaya nga nung panahon na presidente si RD, hindi tayo masyadong pinapakialaman ng Amerika di ba? Hindi tayo masyadong pinapakialaman. But, I cannot bank all my money on Donald Trump because after all, the US government is run by a deep state. Siguro baka kasi mas maganda yung, kumbaga sa Amerika, kahit sino maging presidente mo dyan, iisipin yan kung ano yung interest ng Amerika. At wala silang pake kung mapariwara ang Pilipinas doon. That includes Trump, Remember the Sinovac misinformation drive was funded during yung time ni Trump. Okay, so ibig sabihin si Trump wala rin pakialam sa buhay ng mga Pilipino yan. But Trump is not very interested in war. Engaging in war. So that kind of
yung aspect na yun ng politics ni Trump is something that will benefit us compared to, let's say, Biden or other, no. But hindi ko kasi ilalagay lahat ng pera kay Trump. Pero yun nga lang, kumbaga, parang with the choices that we have sa American leaders, siguro si Trump na yung pinaka-favorable sa Pilipinas. Yes. But I'm not going to say that I will put all my money on him. At saka, plus the fact na kahit pa paano kasi si Trump, respeto niya sa PRRD. Diba? Diba? Yun lang If you would read on doon sa mga Trump supporter comments after nung incident kanina, yung parang prevalent sentiment doon is that we just got saved from possible World War III. Yung failed assassination ni Trump actually just saved the whole world from World War III. Totoo. That's good enough for the Philippines, di ba? Yeah, that's why I'm manifesting na manalo siya, promise. I think Trump is a better president for the Philippines. I do not know for the Americans. Of course, it's their country. But sa akin, mas favorable na talaga si Trump na maging presidente para sa future ng Pilipinas. Ayun. Yun lang. Sabi, si John, tanong ng tanong, wala ka mong contribution sa ano. Bobo yun. Bobo ka naman, John. Tigilan mo kami. Tanong ka naman sharp ang utak mo. Sa'yo, inom ka na ng gatas, matulog ka na, malino kang tataka na ka. Tanong ko sa kanya, ba't galit na galit siya sa DDS? Kanina siya, in fairness, rational. Ang atake niya kanina, parang gusto niya makipag-engage in a rational conversation. Kaya medyo kalmado tayo nung sumasagot. Tapos di-reveal yung sarili ng tataka-taka lang pala siya, no? Ako dyan, nakakabobo yung tanong mo. Suluhin mo na lang yan. Tangina, ayaw ko kasi bobo ka. Ano sa nililigit mo, tanga ka magkatas. Oh, lol! Aralin mo muna yung baseline law, saka bumalik dito, tanga ka. Madam Joey, ito pa, tanong ko lang. Do you think, di ba may haka-haka tayo na conflict ni BBM sa United States na yung, alam mo na, do you think na makakuha siya ng support kay Trump? Sino? Si BBM. Di ba may haka-haka na? I do not know. I don't think so. Di ba? Yun yung tanong. Trump is anti-China, pero meron tayong political capital because of Duterte. But I am not sure if that is something that is very likely hindi to take advantage ng BBM. Kasi ang interest ng BBM is really different. So ngayon, for me, it's still an open hunt season. Kung susuportahan siya ng ang nawala lang kasi yung certainty ng backup ni BBM. It doesn't mean hindi siya iba-backup ni Trump. Alam mo yun, nag-gets niyo ba? Ang kumbaga, if si Trump ang naging presidente, ang certain lang dito is nawala yung certainty ng pag-backup ng Amerika kay BBM. But it doesn't mean BBM cannot risk cannot pull some strings and make Trump back him up. Hindi rin natin. Nagpapakit na nga eh. I think ang lumabo. Hindi niya nakita. Kasi, I think ang lumabo is yung chance of... Ito naman ay chismis lang sa yun nga yung tanong ko sa Madam Joey. May mga nagpuntahan. Nagpapakit na nga eh. May mga, yes, even before this happened, may mga nilalang na pumunta sa Jamaica. Oo, may lumalapit na. Nagpapakit. Nagpapakit na. For what? Kita mo yung... Baka mamaya For what? For money. For fame. For everything. Mr. Basta yung mga mahihirap, ipatatapon daw nila sa lahat ng mahihirap daw, ipatatapon nila sa isang bundok na walang communication. Hindi nila eh. Ano na yun, mga ganong hirit. Hindi nyo napapansin, both side, sa kay Biden and kay Trump, parehong may mga taong lumalapit na sa kanila. Sorry? May mga naglalabi-labi na, may mga nagpaparamdam ng support. Natural yan. Oo, natural yan. GB wanted to say something a while ago. Ano yun, GB? Hindi, gusto ko lang balikan yung Maharlika funds, which is something that hindi ako most versed pagdating dyan. Kasi di ba ang criticism dyan, baka mag-end up siya, like, I forgot the name of the country. I think it was Malaysia na nagkaroon ng mishandling nung parang state fund na led to massive amount of corruption. Kasi ang ginawa kasi ng Malaysia, nag-invest sila sa Hollywood film. Right.
Tapos before this bill got approved, 'di ba? Ang number one criticism dyan was that it might end up as that. Tapos yung press release from HOR at that time was that like they were assuring the public na hindi ito mag-end up as that because maraming checkpoints or safety nets para ma-prevent yan from happening. Now, 'di ba, the current question is ano na nangyari doon sa Maharlika Fund? So I wonder, like, ano ba yung, how does this work? Parang kailangan ba nila mag-report, like, where the money was invested, etc. Paano yung, Yeah, ano? they are required to make this kind of report. Actually, kahit naman before, I think na, the sovereign fund idea is a good idea. It is really a good idea. Ang nakakatakot lang kasi is that, kapag nagkaroon ka ng sovereign fund, with this kind of government, ito pinaplag ko ito kahit sa mga business, hindi ko alam ito ni. Ang nakakatakot kasi dyan is that, at yung pinaplag namin dito is baka gamitin kasi yung sovereign fund para i-guarantee yung mga losing businesses ng mga barkada. Ano po? Baka gamitin siya para i-guarantee yung mga losing businesses ng mga barkada. For example, mag-invest kami dito sa PLDT, ganyan-ganyan. Doon i-invest para. Di ba? Invest sa mga oligarchs. Okay. So pwedeng local, pwedeng international. Ganun naman yung nila, pwede local. Madam Joey, di ba Pero yun? may, yung Maharlika Investment Fund na law, meron doon para mga allocation, like for example, pag sa stock, certain percentage lang ng fund yung pwede mo i-invest. Parang meron siyang ganon. Meron din kaya yung halimbawa yung mga conflict of interest. Kasi 'di ba basic 'yan pagdating sa government processes na kailangan walang conflict of interest Well, supposedly, yung mga in-appoint ay mga hindi politician. Pero kasi syempre, sa totoo lang, ang appointing authority nila po presidente. So syempre, hindi ko lang ang appointing ng presidente kung sino mag-carry out ng mga gusto niyang mangyari. So, ako actually medyo liberal ako dyan. I don't really care kung kunwari best friend ni BBM o makakuha ng certain project. As long as the project is going to be delivered. Pati kumita siya dun sa project, it's okay. Talaga naman kikita ka, business yan eh. Diba? But what is expected from you to deliver, you deliver. Ganun yung, mas liberal ako dyan. Ang importante sa akin, ano ang kumita, bakit? Oo, ba't tayo magtatanong? Hindi kumita ka eh, mayaman ka eh. Tanda ko naman yung nag-iisip dyan eh. Di walang problema sa akin. Hindi niya ginaya ang magulang niya eh. Actually, ginagaya na nga pagdating doon sa prominisi. Ayun. So anyway, so gano'n na nga. So parang yun yung yun yung take ko dyan. Ako, napakasimple lang ng politics ko. I am a small voice. Okay? And I can only do so much. So, hindi naman lahat ng oras ko nandito. Hindi naman ako makakapangalap ng mga ebidensya para kasuhan ko isa-isa at ng korupsyon na nangyayari sa Philippine government. I cannot do that, I cannot do that unless, we organize a little body na walang gagawin, that's funded by the people. Di ba, alam mo yun? Unless ganun yung gagawin natin. Actually, an idea that is playing in my mind for quite some time. Let's say ganun. Ma'am Joey, may question lang Wait ako lang, dyan. let me finish lang. Sige po. Let me finish lang. Kaya nawala tuloy yung sasabihin ko. Yun, so anyway, kumbaga, hindi mo naman kasi makakasuhan yan lahat. Let's just be practical, Lahat ng mga gago sa gobyerno, hindi naman natin mahuhuli mo. Diba? So therefore, yung minimum that I can do and I can fight for is, putang ina naman, kung meron tong 100 million project, dapat ma-deliver mo naman, dapat meron makakarating sa tao. Diba? Na maayos. Diba? Meron kang, yung build under Mark-Villar. Of course, the Villar got rich in that. But, ano yung kahanga-hanga doon sa build project ni PRRD, handled by Mark-Villar? They were able to deliver. Makita mo, pupunta, may build project si PRRD eh. Lahat ng road, bridge, diba? Hospital, kung ano-ano, diba? I mean, ganun yung sinasabi ko. Am I saying that the build program is corruption-free? I am going to put my neck, for that. Because yung leg ko, sabi ko na malinis yun. Of course, I'm pretty sure meron, but I have no means to para huliin yung mga done. Ang tawag ni Joey yung But the standard there is we are seeing something. Okay, ngayon, kapag kunwari tumalino na tayo na alam na natin, hindi na tayo nagpapadistract doon sa mga korupsyon. Kung focus tayo na humingi tayo ng result.
darating ang panahon na okay na yung mga result, then we come to hunting the corrupt officials. Hindi kasi natin magagawa yan kung hindi naman tayo nabibigyan ng, di ba? Hanggat Ano dukha matalino? ang Hindi mga tayo, karamihan ng Pilipino. hindi tayo tumatalino dun sa mga gusto nating matanggap. Okay? They are just going to distract us with false call. Isa sa mga false call is, corruption, ganyan. Okay lang naman sa akin yung walang problema. Issuein natin yung corruption. Kaso nga, sigurado yung may mahuhugi. Ang tanong nila, di ba? Di ba? Pinakawalan. Diba? Pinapakawalan. But when a project is actually created at hindi nakakapag-deliver, ito yung dapat natin hina-highlight. Ito yung dapat natin i-hype. Ito yung dapat natin tinatanggalan ng power. Diba? Like Maharlika Investment Fund, ang ina, magkano yung perang hiningi nyo dyan? Ano nangyari? Diba? Kung nakakatulong yan sa mga Pilipino, asan na? Anong process yan, Miss Joey? Kapag, ano yan, yearly ba yung ano yan? I'm assuming parang just like any other It business. is run like a corporation. Oo, di ba? Would, So they would have like an annual revenue reports. reporting, annual revenue reports, everything. Yung mga annual stockholders meeting ganyan. It's gonna follow the framework of the corporation. So, Ma'am Joey, may tanong ako dyan sa Maharlika na yan. What if, kung halimbawa, by 2028, kung ito, nag-proceed na itong Maharlika funds na to, kasi hanggang ngayon, patuloy pa rin talaga nilang inaano yan sinusulong. Kung hindi na presidente si PBBM on 2028, who will take over the Maharlika Fund? No, it's The a next law. president? It's a law. The next president. Magano lang siya, o magtutuloy-tuloy lang siya. yung governance lang yung ano, magbabago. Oo. Hindi naman yun, hindi naman yun. Sabi nila kan, dati pinagtatanggol mga kaso, pati projects ni BBM. Ngayon, balik to bigla, Duterte pa, sabi nila kan. I still stood by what I said. Diba? Dati ang sinasabi ng mga PIN is that convicted criminal si BBM na nagnakaw sa Kaban ng Bayan. Diba? O, nagbago ba yung sitwasyon? Was there a conviction? Na ano? Pero na, one thing's for sure. diba? Meron One bang thing's for conviction? sure, pag bumabayan si BBM, sigurado ulanin ng kaso yan. Wait. Please, do not, interject. Dati pinagtatanggol kasi sabi nila kan, dati pinagtatanggol mga kaso pati project si BBM, ngayon balik na. Ngayon, may nagbago ba? Di ba nga ang narereklamo ko doon sa mga dilaw noon? Kasi hindi na naman ako naniniwala na hindi walang ginawang mali ang mga Marcos eh. Ang argument then was that, sinasabi nyo, na convicted si BBM at ang pamilyang Marcos sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ang problema at ang nirereklamo ko noon, hindi ginalihan ng mga dilaw. Kaya wala silang napatunayan sa korte. Kinasuhan nila 900 plus. And the Marcoses were able to fight it off. May nagbago ba, Lakan? May nagbago ba? Tapos baliktad, bigla Duterte pa. Hindi niyo po yata alam, kaya po ako nag-start mag-vlog is because I was discussing the policies of PRRD. Hindi ka lang makasabay sa conversation, Lakan. Anong pinagsasabi mo? Ayun. Anyway, ayun. Sino yung Daddy Yoga? Sino ba yung gusto sabihin? Bababa na rin ako, Madam Joey, para makapag-akit ka pa ng ibang. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Daddy O. Ayun, si Hayag. Joey, thank you. Thank you din. Bababa na rin ako para makakyat yung iba. Okay, thank you, Tanggol. Thank you for your time, Joey. Thank you. Thank you, Tanggol. Maraming salamat.